ginugunita po natin ang World Endometriosis Month. Okay? Ito po ay karaniwang sakit sa mga kababaihan kung saan naaapektuhan po ang endometrial tissue. Nako, nakaranas ako nito ng 6 na taon. Para mas naintindihan po natin yan, makakasama po natin ngayong umaga ang isang obstetrician and a gynecologist, si Dr. Grethel Vasquez! Hey, ma'am! Hi, ma'am. Hey, Doc. Good morning. Halika dito. Pasok ka, ma'am. Pasok ka, Doc. Nako, maganda you. to. The doctor is in. Dami mga katanungan. So, mga gusto magtanong ngayon dyan sa mga nakikinig at mga nanonood via online. Baka may mga katanungan kayo kay Doc. Ito na yung pagkakataon nyo. Doc, batiin niyo po muna yung ating mga nanonood, yung ating netizen at mga nakikinig po sa Radyo Agila. Good morning, everyone. I'm Dr. Vasquez. Yeah, yun na, sabi niya. Nako, Doc, eto na. Siyempre, ito medyo, talagang clinical yung word na to, Pero kaya gusto nating ibaba, i-layman's term natin sa ating mga kabayan para mas lalo pa nilang maintindihan. Endometriosis, ano ibig sabihin po nito at paano ito nakakaapekto sa kababaihan? Okay. Endometriosis is one of the most common cause of pain during menses. Okay, so ito yung nagbibigay ng sobrang sakit sa puson during regla. Actually, naapektuhan 1 sa 10 kababaihan ang affected nito. Okay, so paano ba ito nangyayari, no? So, yung binanggit mo kanina, endometrial lining, no? Meron kasi tayong matres kung tawagin. Yes. May lining yung matres na dapat supposedly, yung mga bagay na nasa lining lang, nandun lang. Okay? Pag may endometriosis ka, yung mga lining, endometrial lining, merong mga parang ganong tissues na nasa mismong pelvic area mo. Okay. Na every time you mense, okay, sumasakit siya because na-activate siya nung mga hormones or nung mga tumataas pag nagre-regla tayo. Okay? May mga ibang nagsasabi din base sa mga theories na dahil bumabaliktad yung dugo. Normally, dapat pag dumudugo tayo, ang bagsak pababa, papunta sa ating puwerta. Okay. Kaya lang may mga ibang patients na bumabaliktad or tumatapon sa area. So that's why, so nagkakaroon ng mga implant ng endometriotic tissue. Yun yung sinasabi nyo kanina, no? Na na-activate siya during menses. That's why yung mga patients na may endometriosis, sakit na sakit sila during menses. Hindi makalakad. Ako Agree. po mga 6 na taon ko po siyang hinda. First 3 years. Yes. Grabe, hindi ako makatayo. As in, maski pag meron lang pong motion, halimbawa nakahiga ako, tapos may motion, masakit po siya talaga. Yeah. Ano ang kailangan gawin pag ganun? Actually, it is a progressive pelvic pain. Pasakit ng pasakit. Okay? That's why yung iba, actually, kaya kami nandito mga doctors is to inform yung mga viewers natin. Kasi ang endometriosis, laging delayed ang diagnosis. Bakit ho Based ganun? on researches, it takes 8 to 10 years bago ma-diagnose. Kung kailan, matinding-matindi na. Why? Malala Because na. people always think na pag may masakit pag nagre-regla ka, normal yan. Which is actually not normal. Ay, ito Dok, kasi kala nila dysmenorrhea. Yes. So, iba yon. Iba yun. Ay, nako, paliwanag natin So, yan, Dok. normally, dapat walang pain during menses. Ang nangyayari kung bakit late yung diagnosis, typical Filipino. Masakit, normal lang yan. Ganyan din ako dati, sasabihin ng nanay. Hanggang namimilipit na sa sakit, tsaka magpapacheck up. Kasi nga, progressive yung pain ng endometriosis. Okay. So, what do you do? Pag ganung, like my kid now, yung anak ko po, pag meron siya talaga, yung first 2 days, ang sakit daw talaga at hindi siya nakakakilos, hindi siya para siyang nasusuka, hindi maganda yung feeling niya. What do you do? Actually, ma'am, that's a very good concern, no? Kasi actually, it runs in the genes. Oh, naku. So, pwede kasi siyang mamana. Okay? So, ang pinakamabisa dyan is ipakonsulta nyo. Okay? Huwag nating hayaan kung kailan hindi na nakakapasok sa eskwelahan, hindi na nakakapagtrabaho, uma-absent. And nga pala, this is a most common cause of pag-absent ng mga kababaihan Correct. pag may regla. Correct po. Okay? So, ang dapat natin gawin is ipa-check up natin. Huwag nating antaying malala na yung sakit. Saka natin idala. Ano po yung best time na pagdadala sa kanya sa ospital? Yung pong meron siya or after or 10 days bago yung kanyang period? Ano po yung perfect? The best time is when the patient is bleeding or menstruating.
Kasi pag in-examine mo yon, may mas masakit, mas makikita mo kung asan yung pain. Okay? Kasi maraming complications ang endometriosis eh. So dapat, if the patient is feeling the pain, ipa-check up mo na siya. Lalo na, I always tell this to my patients eh, history na galing sa pasyente ang pinakamahalaga para ma-diagnose ang endometriosis. So ako dahil meron po akong endometriosis sa akin, malaki yung possibility na napasa ko po sa anak ko. Yes. Kasi nung bata rin po ako, ay ganun din yung pakiramdam ko pag meron ako. Exactly. Masakit yung aking... Tapos nalaman ko, yung nanay ko, nung senior na siya sa kanya na pa-check na meron din pala siya. So talaga naman, ang laking factor po ma'am, no, na alamin talaga natin ang kalagayan ng katawan natin para yung mga anak din natin, masabihan din natin at magabayan din natin kung paano ang gagawin niya sa katawan niya. Yeah. Actually, that's why we doctors are always telling, ang dami na naming lay forum on endometriosis. Yes. Because we want to educate the viewers and our patients na please, hindi po normal ang sumasakit at namimilipit kayo at uma-absent kayo every time that you have your menses. Better consult your doctor. Okay. Ano ho ang inyong may papayo sa mga kababaihan? Yung may tamang paggamot po ba ito? Gaano katagal ang gamutan? Paano po ba yung... At ano yung pwedeng maging malalang? Para ho malaman na nila. Kasi minsan po pag hindi po ibinibigay yung worst scenario, parang chill pa eh. Pero ano po yung pinakamapangit na pwedeng mangyari pag hindi mo ito inayos at hindi nagamot? Okay, in terms of gamutan, there are actually lifelong to eh. Habang buhay na gamutan to eh. Okay. So, ang gamutan kasi niyan, pwedeng tabletas, pwedeng gamot, pwedeng operasyon. Okay? So, technically, nararamdaman mo to pag nagre-regla ka, sumasakit to pag nagre-regla ka. So, ang solusyon, pigilin ang regla mo. Okay. So, nagbibigay kami ng mga gamot upang pigilin ang regla para maiwasan ang pagsakit. Okay. Okay. So, bakit ba natin kailangan tong iwasan? Kasi may mga long-term complication to. Number one, the most important is that it affects the quality of our life. Okay. So, ang daming pasyente na uma-absent, namimilipit, pabalik-balik. Sometimes to a point, akala nung mga employer nila, nagloloko yung pasyente. Which is At in fact... buwan-buwan to, Yes, Dok, buwan-buwan kasi siya. Okay, so it affects the quality of life. Okay. Number two, it will cause a pain na sobrang sakit kasi nga progressive pain siya. Okay. And number three, this is a most common cause of infertility. In fact, 30 to 50% of infertile couple has endometriosis. Yun. Yung hindi po magkaanak. Yes. Yun. So, yung pinaka-worst po yun. Yes po. Dok! Naku, ang dami na nalaman guys sa inyo ngayong umaga ito. Maraming salamat sa napakaayos at napakalinis sa pagpapaliwanag ng tungkol po sa endometriosis para at least magkaroon ng idea ang ating mga kabayan. At sa mga kababaihan, ayun na, sinasabi na ni Dok, huwag niyo pong pabayaan ang inyong mga kalusugan. Lalo na po yung magpakonsulta po kayo sa mga espesyalista. Siyempre, huwag po tayong biba-biba at magsasarili ng paggagamot. Pag may mga sumasakit at hindi po kayo magandang nararamdaman sa katawan, konsulta sa doktor. Yun pong gagawin. Agree, ma'am. Hi! Sumama naman sa profile, mga Kanet 25. This is Love and New Verbo. For more love, Tunipet, and Arafang updates, just click the subscribe button and follow us on our Net25 social media pages at Net25 TV and Net25 Entertainment Facebook. See ya. I love ya.